Tulad ng isang biglaang pag-usbong ng kabute sa gitna ng ulan, kumalat ang isang balita sa bawat sulok ng Maynila. Isang piging na idaraos sa bahay ni Kapitan Tiago. Bakit ba tayo pinapatawag ni Kapitan Tiago? Kasi darating daw ang anak ng limang kaibigan ni Kapitan Tiago. Narito na ang lahat, kasama na ang sakim na si Padre Damaso. Dapat hindi lang ako pumunta dito. Aksya lang ito ng oras para lamang sa isang Indio. Ipagpauna nila po, pero tayo po ay nasa bahay na isa Indio. Oh, nandito na pala sila. Ikinararangal kong ipakilala sa inyong lahat si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ni Don Rafael. Ikinalulugod ko po kilala kayong lahat. Nabati ko po kayo sa inyong pagdating. Ako po ay si Teniente Guevara. Halina kayo't nakahanda ng pagkain sa lamesa. Kumusta naman, Ginong Ibarra, ang paninirahan niyo sa Europa? Marami akong natutunan sa kanila, ngunit walang katulad ang ating bansa. Ano sabi mo? Nagsasayang ka ng pera para lang matutunan ng isang bagay na iyon. Pamaning, mauna na po ako sa inyong lahat dahil ako ay minakay. Ngunit, Ibarra, paparito pa si Maria Clara. Paparito ako bukas, ngunit ako ay may dadalawin na hindi dapat ipagpapaliban. Tingnan mo ngayon ang nangyari sa kabataang Pilipino na ipadala sa Europa. Dapat ipabawal ng pamahalaan. Hinabol ng teniente si Ibarra upang sabihin ang nangyari sa kanyang ama na namatay sa ilang buwan. Binata! Hindi Ibarra? Dapat ka malaman tungkol sa iyong ama. Ito ay tungkol sa tatay mo na namatay sa bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking tatay sa bilangguan? Nalaman ni Ibarra ang pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ni Padre Damaso. Tila malalim mo ng isip, Maria Clara. Oo nga, parang hinihintay mo si Ibarra. Senyorita, may nag-aantay sa inyo sa labas. Ha? Si Ibarra na ba? Buti naman at papunta ka dito. Kumusta ka na? Dito, mabuti naman. Siguro hindi mo na ako naaalala sa 7 taon mo. Pamamalagi sa Europa. Ikan mo na kung lugar mapadpad na lagi kitang naaalala. Ibig mo bang sabihin ay wala kang nakikitang magagandang hilag sa pinuntahan mo? Marami ako nakikitang maganda, ngunit walang katumbas ang ganda mo, mahal ko. Di pa rin nagbabago ang iyong matatamis na salita. Mahal ko, kailangan ko na palang pumunta ng San Diego bukas dahil araw ng patay, dahil bibisitahin ko ang aking ama. Naunawaan kita. Mag-iingat ka, mahal ko. Kinabukasan ay agad na tumungo si Ibarra sa sementeryo. Nalibingan ng aking ama. Siya ay nakalibing malapit sa malaking cross. Sino ba ang iyong ama? Si Don Rafael Ibarra. Dito ang kanyang dating libingan. Ikwinento ng si Porturero ang pagtabon niya sa bangkay ng ama ni Ibarra. Ano? Tinapon niyo sa ilog ang aking ama? Kabastusan! Sa simbahan, naroon ang dalawang sakristan, mga inosente at walang muwang sa nangyayari sa paligid. Kuya, pwede mo bang bayaran ang sinasabi nilang nanakaw ko? Ngunit wala na tayong pangbili ng pagkain na. Magkano ba ang sasahurin mo ngayon, kuya? 2 piso lang. Huwag ka nang umiyak. Hindi pa ako nanananghalian. Bawal pa din ako umuwi dahil sa ninakaw ko daw. Ano ka mo? Hindi mo na kayo maaaring umuwi dahil sa ginawa niyo dalawa. Hindi ba siya yung laging pumupunta sa silid ng kura? Hinuli ng mga Guardia Sibil si Crispin at si Sisa. Ano? Anong sinabi mo? Oh, Diyos ko, ang aking mga anak!
Hinuli si Sisa sa harap ng kanyang anak. Pinaratangan, pinagtaksilan, at Hindi ka makakalaya pinagbintangan. hanggat hindi isa uli ang mga ninakaw ng mga anak mo. Wala kaming ninakaw. Sa pagpapatayo ng paaralan ni Ibarra, humingi siya ng payo kay Piloso Potasio. Paano kung magbigo po ako? Masaya ka pa rin. Kasi alam mong ginawa mo ang lahat. Ang tapang ang magsilbing ilaw sa inyong lahat. Salamat po sa payo. Aalis na po ako. Mag-ingat ka. Sobrang gastos ng paaralang ito at ng mga Indio. Pag natuto ka unti, akala mo kung sino na. Mga taong namamatay at nabubulok sa bilangguan, katulad ni Crisostomo Ibarra. Labis na kinasusuklaman ni Padre Damaso ang pagpapatayo ni Ibarra ng paaralan sa San Diego dahil sa ayaw niyang magkaroon ng revolusyon at paghihiganti ang Pilipino. Ismael! Basilio! Aking mga anak! Inosente ang aking mga anak! Wala silang kinalaman sa ninakaw ng sabistan pa yun! Ilabas niyo ang aking mga anak! Baliw! Sisay namatay nang hindi man lang nasilayan ang kanyang mga anak. Nahong iyon, nagbabala rin si Elias ni Crisostomo Ibarra sa kanyang mga kalaban na hindi lamang ang mga tao, kundi ang simbahan. Sinunog ni Basilio ang katawan ng kanyang ina at ni Elias, ngunit inakala ng mga tao na si Crisostomo Ibarra ang napaslang ng Guardia Civil. Labis na naghihinagpis si Maria Clara sa sinasabing nangyari kay Ibarra. Dahil sa pagkasawi nila sa buhay, si Maria Clara ay pumasok sa Padre Madre. Si Kapitan Tiago naman ay nalulok sa pagsusugal. Ang Noli Me Tangere ay hindi lang ang kwento ng pag-ibig ni Maria Clara at Ibarra. Ito ay kwento ng kasaysayan at kung paano tayo hinubog ng mga Kastila. Anak! Wala silang kinalaman sa ninakaw ng kasasasasyon. Hoy, ano daw? Rodrigo. Isang araw. Isang araw! Di, masahan na dali! Eh, paano kuya? Mahina na ako. Ayun, ayun! Pinapauhay Bakot! Bakot! One, two, three, go! Huwag ka na umiyak. Ewan mo na. Serious mo? Aking mga anak! Wala silang kinalaman sa Support kay Dr. John, meron kang 5 pitik with soft moves. Thank you so much. God bless you always.